Good day po mga ka-amigo. Today's video po ay yung topic natin is usap-usapan po, kwentuhan tungkol sa mga manggagamot at mangkukulam, mababarang at kung ano pa ang mga sekreto at kung ano-ano pa. Abangan nyo po ang full video na ito. Ayan mga ka-amigo, siyempre may kasama tayong mga panauhin na mga close natin, mga tropang talagang pangmalakasan. Siyempre, si Bro Paraon. Nakakagiman. Yan. At si Bro Kirubin. Uy! At yung assistant natin, no? Ito yung cameraman natin. Tandaan yung mukha niya. Ayan, magandang araw po sa lahat ng mga ginagawa natin, antingero, abinatero, manggagamot na saan mang sulok sa mundo. Ito po ngayon ay kasama natin yung mga kaburok natin sa spiritual. Yung topic po natin ngayon ay tungkol sa mga manggagamot, magkukulam, mga mambabarang, ano yung mga tradisyon, ano yung mga makabagong mga pamamaraan. Sige bro, ano bang mga tradisyon dati na ginagawa ng mga manggagamot? Dati kasi bro, iba't ibang lugar, iba-iba yung style. Katulad din ngayon halos. Though merong mga improvements kasi social media. Yung ibang mga albularyo, dati sila lang nagsisekreto sa mga abilidad nila. Hindi pinapalabas. Dahil sa social media, pinapalabas na ng iba. Yung iba ng mga gamot, merong natutunan doon. Dahil sa social media. So, nag-grow sila. Pero meron din naman na mga kaalaman nung unang panahon na hindi nila pinapalabas. At sila lang, mga sikreto nila. Sa kanila na yun, though hindi nalaman ng iba. Ang kaibahan lang nito mga kagimat is kahit yung magkukulam, meron ding group chat, meron din silang mga grupo, and then nagtutulungan sila. Halimbawa, bro, kung nanggagamot ka, after mo nagamot, okay na. Pero after a few days or weeks, makikita mo, nagkakasakit na naman uli yung pasyente. Binalikan bro. Binalikan. Kahit pa nagilitan pa yung mangkukulam, mangyayari sa kanya, manghihina siya, magkasakit siya. Before siya mamatay, magpapagamot siya sa iba. Magpapagamot siya. Yung manggagamot na yun, manggagamot din ng mangkukulam, gagawa din yung paraan mo. Gagawa ng sumbalik, meron silang gamot ng spiritual na atake sa albularyo. So, dahil doon, binabalikan yung albularyo at saka yung pasyente. So kung malakas yung albularyo, hindi siya natatablan, pero yung pasyente, magtaka, bakit nagkasakit na naman ako ulit? So dahil yun, binalikan sa iba na namang magkukulam. So, yun. Kaya bro, ano masasabi mo bro tungkol sa mga ganyan bro? Yung dating pamamaraan ng mga manggagamot, saka mangkukulam, at saka magbabarang, at saka makabago, ano bang mga pamamaraan ng mga manggagamot? Yung mga tradisyon. Nung unang panahon, sa kasaysayan ng mga manggagamot at saka mga mangkukulam, maraming klase. Kung dito tayo sa tradisyon ng pagkukulam, ay hindi naman ako mangkukulam. Pero ngunit alam ko yan sa mga ganyan ng mga bagay kung anong dapat gawin. Maraming klase ang pagkukulam. Mayroong kukulamin ka na hindi ka naaabot ng 1 linggo, hindi ka naaabot ng 4 na araw, hindi ka naaabot ng 3 araw. Dahil ang paggawa niyan, iba't ibang klase. Kunwari, ikaw ay may picture, may pangalan, o kaya yung buhok mo, o di kaya yung anyo mo na picture. Kung makukuha nila yan, maraming paggawa. Mayroong lalong-lalo na pagmulyan. Kasi, ang tinatawag kasi, mayroon kasi iba't ibang klase. May mga kukulang, barangan,
laygay, marami pa, o tutungluhin ka. Marami yan. Katulad na, kunwari, ako'y isang magkukulang. Kunin mo yung buhok mo, hindi kaya yung picture mo. Maraming klase kasi pwede yung ilalaga sa butong, ilalaga sa tawag nila na taklubok. Palakihin yung tiyan mo, halos parang hindi ka na makahinga. Tapos mayroon ding ginagawa nila na ilalagay ka sa ilalim ng sugangan. Kaya lalong umiinit yung katawan mo. Tapos para bang laging sinisindihan. At saka meron pa yan, ang pinakamalala, ang paggawa. Yung ilalagay yung pangalan mo sa karne ng baboy. Karne ng baboy. Kunwari, ako isang magkukulang. Hindi na ako basta-basta magkukulang. Ako ang pinakamalakas, kunwari. Alam ko, yang mga panglaga na yan, paghina lang yan. Pero pagkakasan talaga na hindi mo kaya. Yung damit mo, picture mo, ilalagay ko yan sa mag-iyaw ako ng karne. Baboy. Pagkatapos, buhay pa yung baboy. Tapos ilalagay doon yung picture mo. At saka lagyan ng mga maraming kahit anong sangkap. Maraming mga buyo, mga ano klase, wating, ano yan. Yung mga ginagamit nila, ukipan, di kaya mga uod. Yung mga uod na hindi basta-basta. Langgam, anong klase yan? Yan ang pinakamalakas talaga na gamit na sinasangkap nila na yan tinatawag nila na barang. Barang. Yun na. Pinakamalakas. Yun din yung mga dati narinig ko sa mga ancestor natin ba, yung mga lula ko, sa tulad lula ko. Pero ngunit kung sa tradisyon naman ng paggagamot, maraming klase. Kunwari, ilalagay ka dun sa patay, ilalagay ka, itong klase kasi ang panggagamot. Kung gusto mo magpalina, pwede mong kunin yung lahat ng mga matitinding bagay sa dagat. Yun yung mga tinatawag nila yung parang yung sinabi mo ba dati? yung malala. Palina. Yung malala. Ngayon, ibubunyag ko kung ano ang klaseng paggamit niyan. Kumuha ka ng lahat ng klaseng malala sa dagat. Tapos, kukuha ka ng kahoy sa baol. Yung patay. Tapos, kuha ka ng kandila. Tapos, kuha ka ng mga sangkap galing minteryo. Kasi kung hindi nila ilagay sa minteryo yan, dun siya sa baul ng tao, yung bagong namatay. May pupunta doon. Tapos, kunwari yung picture mo, ilalagay doon, tapos may ibubulong. Kunwari, ibubulong ko na pahirapan yung pamilya ko lahat ng mga anak niya, magkasakit lahat, huwag ikaw ng bahala. Iaano ka doon, ilalagay ka doon. Yung paglibing ng tao, kasama ka. Walang babalikan yung tao kundi ikaw. Kasi ikaw yung nandun eh. Mukha niya na, itrato mo yung nandun. Itrato nakalagay doon. Habang magkalaskit yung anak mo, parang kadina, parang kung nakasakit ka, nakasakit mo yung anak mo, nakasakit yung mga mag-anak mo. Yan ang tinatawag nilang kadina. Parang ng kadina. Lahat kayo mamamatay. Unti-unti. Pag hindi yan mapuputol, kasi maraming pagputol yan. Ano bang pamamaraan nun pagputol? Ang pagputol niyan, marami. May pagputol na yung material, spiritual. Mayroon din pagputol na katulad ng mga kumbati spiritual. Pero pag kumbati spiritual, kunwari ito, dadakip niya, tapos nagilitan niya, napaalis niya yung makuhan. Hindi yan pa rin mawawala yan kasi yan ay tinatawag na curse. Tunglo yan, tunglo. Para bang kumbaga, para bang sakit na walang cure, walang cure, wala bang makaano ba? Makapaggagamot. Walang makapaggagamot. Kasi ibang klase yan. Spell yan ng mga masasama. Tapos yung mag-ano sa'yo,
mga black spirit, klaseng-klase yung demon. Kasi pinagpalit ka na doon. Nagbili na yung ano mo, kaluluwa. Ano? Parang ikaw yung magbayad sa kanya, parang ikaw yung babalikan. Tsaka yung espiritu naman yung namatay, gagamitin sa kapangyarihan mula sa kadiliman. Black spirit na. Marami kasi yan, marami. At saka, hindi lang yan. Ang paggawa niyan kasi, puputulin yan, kumbaga, puputulin ng material. Anong material yun, bro? Kung ganyan naman, siyempre, yan sekreto ko talaga, pero sapagkat tayo magkaibigan, para malaman nyo naman, kasi ito yung tradisyon. Tradisyon talaga ng mga babaylan, tradisyon. Hindi lang basta babaylan. Kasi maraming babaylan na nasa kapangyarihan ng kadiliman. Mayroon ding babaylan na papanig sa kabutihan. Katulad natin, sabi ng Panginoong Hesus, sinabi nila, sabi niya, magtutudlo. Ano bang gawin namin? Na para kami ay hindi basta-basta parang hindi kami magbasta-basta matamaan sa mga ganyang bagay. Sabi niya, magdasal kayo. Magdasal ka ng Ama namin. Tapos, hindi lang yan, sabi niya, kung kayo may dinadaing na parang walang cure o walang makaano sa'yo, huwag kayo mag-alala at bibigyan ko kayo ng magtatabang. Nas Biblia yan. Ang manggagamot ay hindi basta-basta. Ibubuhis ang buhay para lang makatulong sa tao. Kasi may iba kasi hindi naintindihan yun, bro eh. May iba kasi Sumpay. Iba kasi may naintindihan na kasi yung pagiging manggagamot natin, no? Pagiging mga gamot natin, minsan, parang nagtuturn over to magiging witchcraft siya, minsan. Kasi dahil sa puot, may mga kalaban tayo, hindi natin sinasadya na may magiging kaalitan tayo na kapwa rin natin manggagamot. Saka hindi man kapwa natin manggagamot, ibang tao na influensya na parang inaapakan tayo, na tinatamaan tayo ba. Tapos siyempre sa sobrang natin, parang magkakasala tayo kasi bibirahin natin sila. So, ano bang masasabi mo yan, bro? Ganyan, bro. Ganyan. I think para hindi ka magkakasala is iiwas ka dun sa kapangyarihan mula sa kadiliman. Para mas safe siguro na gawin natin, ipagdasal natin sa Diyos. Yung ginawa nilang kasamaan. Ayaw din naman ng Diyos na Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob at Diyos ni Moses. Tayo ay api-apihin ng mga masamang tao. So I believe, mga kagimat, na kung anong ginawa sa atin na masama, ang Diyos nang magkastigo. Kasi sinabi niya. Paubaya. Biblical yan. Sabi sa Biblia, those who bless me, yung Diyos mag-bless. Pero kung yung nag-curse sa atin, ang Diyos ang mag-curse sa kanila. Hindi tayo mismo. Hindi tayo, pero ang Diyos na mag-curse sa kanila. So, ganyan na paraan. Pero hindi ka lalapit sa diablo or sa demonyo. Doon ka lalapit sa tunay na Diyos na nag-create sa langit at lupa. Tama yan kasi minsan kasi may mga manggagamot na nakaibang landas ba? Dahil sa paniniwala na taliwas ba? Sa baga, naniniwala sila. Minsan kasi yung pagiging manggagamot, isa yung parang obligasyon natin kasi pinasok natin yung pagiging manggagamot. Siyempre, yung obligasyon is para kabutihan. Para kabutihan. Kasi pumasok ka niyan eh. Nagpapagaling tayo ng mga may sakit, di ba? Nagpapaalis tayo ng mga demonyo, mga espiritu na masasama, elemento. Tapos, madadaig pala tayo ng demonyo sa bandang ulit. Kaya, pero yun nga, yung ano lang doon, ang gusto ko lang sabihin doon, ang punto ko lang doon na sa pagiging manggagamot, dapat tandaan natin yung pagiging matatag
spiritually na so hindi tayo basta-basta malilin lang ng demonyo, mas pwede tayong linlangin ng demonyo eh. Pwede. Oo, kasi kahit hindi ginawa ng taong yun, parang itinutulak gumawa yun para gumawa tayo ng hindi maganda. Na birahin natin yung isang tao, kasi walang ginagawa yun, bibirahin natin. Kaya yun ba, parang ang mangyayari sa atin, imbis na manggagamot tayo, magiging witchcraft na ang magiging natin, yung papupuntahan ba kung sa baga. Pero may pagkakataon, may chance pa naman na mababago natin yan. Kasi yung mga bagong manggagamot kasi ngayon, nanonood na lang sa social media o YouTube, kumukuha ng mga Style. mga orasyon na hindi nila inaalam kung anong laman noon. Hindi nila alam kung anong masamang Yung ba demonyo? masamang epekto noon, tapos ginagawa nila kapag kasi hindi malawak yung isipan pa nila sa ganon, kasi siyempre hindi nila pinag-aralan ng maayos. Ginamit nila sa pangtigalpo, di ba? May iba, yung nagbibigay pa nga ng tigalpo doon sa Maraming mga manggagamot bro na nakita ko, mga malakas na sabi nila sa sarili nila, master na sila. Pero yung nag-orasyon sila, narinig ko, nakita ko, name yun ang demonyo. Yeah. Marami kahit na sabi na magaling na sila, marami na silang napagaling na mga nagkasakit. Totoo yan. Pero yung orasyon nila, merong halo na demonyo pala yun. Hindi nila alam na sa demonyo yun kasi hindi lang intindihan. Tama.